Samantala, 3 research vessel ng China ang na-monitor na pumasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Patuloy ngayon ang pagbabantay dito ng Philippine Coast Guard. Si Patrick De Jesus sa detalye. Ang Pilipinas pa ngayon ang tinawag ng China na troublemaker o nag-uudyok ng gulo sa karagatan. Ayon sa tagapagsalita ng Chinese National Defense Ministry, isinasama pa ng Pilipinas ang ibang mga bansa para magkaroon ng tensyon. Kinontra ito ng Philippine Coast Guard dahil taliwas ang pahayag ng China sa kanilang mga ginagawang pambubuli sa ating mga barko, bagay na sinegundahan ng isang eksperto. Despite of all this, the Philippine Coast Guard still maintained professionalism. We never responded to such bullying tactics ng People's Republic of China. As a matter of fact, ang Philippine Coast Guard ay umaayon sa guidance ng ating Pangulo ng pagtitimpi. Well, that's their current propaganda line. They're trying to get the rest of the region and the international community up against us. I don't pay attention to it. I would just ignore it kasi everyone else also knows naman who's the real troublemaker. We're not the ones going over 1,000 miles to create trouble. I think it highlights also their kind of desperation din. 3 barko naman ng China Coast Guard ang namonitor sa bisinidad ng Scarborough Shoal na bumalik matapos ang masamang panahon. 3 Chinese research vessel din ang binabantayan ng PCG sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Isa rito ay ang Beidou 996 na huling na-track sa tulong ng Canadian Dark Vessel Detection Program, 185 nautical miles ngayon mula Zambales. Magkasama naman pumasok sa EEZ ng bansa noong July 25 ang multi-purpose research vessel Xiangyang Hongten at unmanned drone carrier Zhu Haiyun na parehong umikot malapit sa Balagtas Reef nitong Huwebes. Huling namataan ng mga ito 195 nautical miles mula sa Rizal, Palawan. Magde-deploy na ng mga barko ang PCG para itaboy ang mga Chinese research vessel. If proven that they are actually conducting marine scientific research, we have to document this and of course submit this to proper authorities for us to act on these illegal activities of the People's Republic of China. Sa gitna ng patuloy na mga hamong kinakaharap ng Pilipinas sa pag-iid sa karapatan at soberanya ng bansa, isinusulong ngayon na amyendahan ng mga mambabatas ang AFP Modernization Law. Ang apela ng galing mismo kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na suportado ng Armed Forces of the Philippines. Alam natin na nag-o-obsolete ang mga kagamitan in a much shorter time. Walang bansa sa mundo na may independent foreign policy na walang malakas na sandatahan. Kasi ang kapayapaan, ang independensya, hindi yan libre. Pinaglalabanan yan or pinaghahandaan upang walang tangkang guluhin ito. Yung sinabi ng ating Pangulo na we are friends to all, enemies to none, hindi po ibig sabihin na hindi na po tayo lalaban kung kinakailangan. That is why kailangan palakasin po natin yung ating Armed Forces of the Philippines. Taong 2012 nang magkaroon ng revision sa AFP Modernization Program na nakahati sa iba't ibang horizon of phase sa loob ng 15 taon. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.